Hello mga ka-planters! Good day! Ako nga pala ulit si Queen ng Plants and Beauties and welcome back sa panibago na namang video. And for today's topic naman mga ka-planters ay isi-share ko sa inyo ang isa sa pinakapaborito kong halaman, which is itong si Variegated Rapis or mas kilala din siya sa tawag na Lady Palm. Yes mga ka-planters, itong Variegated Rapis ay varieties ng mga palm tree or yung para katulad siya ng mga palmera. Pero ako kasi ay gandang-ganda dito kay Variegated Rapis mga ka-planters. Ayan, tingnan mo naman. Kasi sobrang ganda ng kanyang variegation sa dahon. Actually mga ka-planters, kaya bigla akong na-appreciate lalo itong si Variegated Rapis. Kasi naman, itong mga nakaraan, hindi ko ito masyado nakikita dahil napatago siya sa ilalim ng aking mga halaman. And then, nito lang din mga nagdaang panahon, pag may pumupunta dito sa amin, sobrang dami bang nakakapansin sa kanya. And nagagandahan, nung dilipat namin siya dito sa likod sa bago naming garden. And yun, nagpakita na naman ang kagandahan ni Variegated Rapis. And actually, meron din akong isa pang rapis na hindi naman siya variegated, yung ordinary rapis lang, which is pure green lang yung kanyang dahon. And then, nung una pa lang ako nagkaroon nitong Variegated Rapis, nag-search din talaga ako kaagad sa YouTube kung paano ba siya alagaan. Kasi na-mine ko lang ito sa live selling. And nung nakita ko siya na love at first sight talaga ako sa kanya. Kaya lang hindi ko siya noon na-mine agad-agad. Kasi nga, medyo may kamahalan pala itong si Variegated Rapis. As in, sobrang liit lang niya. And halos wala pang variegation yung dahon niya. Ay nagkakahalaga ng 450 mga ka-planters. So sabi ko, ay, kaya pala naman nung una ko palang nakita, di ba may mga halaman na gano'n, na kapag nakita natin, parang gustong-gusto natin kaagad. And isang piraso lang yung halaman na yun, na pinag-agawan pa sa live. Pero hindi ako nakipag-agaw kasi para namang isang pirasong halaman, ako konti lang yung variegation. Pero ayun nga, kapag na-love at first sight ka talaga sa halaman, talagang maiisip at naiisip mo siya. And then piniem ko nun yung nagla-live selling. And tinanong ko sa kanya kung magkakaroon ba siya ulit ng available na Variegated Rapis. And natagalan bago siya ulit nagkaroon. And nung nagkaroon na, piniem ako ni tita, sabi nga niya, ay meron daw siya, kaya lang hindi pa ganun kakita yung variegation. So nakuha ko siya ng parang 350, wala pang 400, pero sobrang konti pa nung kanyang variegation sa dahon na parang as in gaguhit lang. Nagtataka sa baka mamaya hindi ito talaga Variegated Rapis. Kasi meron ako nung ordinary lang, parang kamukhang kamukha lang. Pero yun, nagtiwala naman ako dahil suki naman ako ni tita sa pag-order. And then yun, nung tumagal, nakikita ko na wow, sobrang ganda. Naglalabasan na talaga yung tunay niyang variegation. And tingnan nyo naman ngayon, oh. Actually, ito si Variegated Rapis ay pa 2 years na sa akin. Pa 2 years na sa akin mga ka-planters. And ayan, sa ngayon, meron na akong meron na siyang babies na lumabas. 1, 2, and may nakikita pa akong bagong uusbong sa kanya dito mga ka-planters. Nasaan na? Ayun, meron pa siyang maliit pa lang na uusbong. And sobrang daming nagkakagustong bumili dito kay Variegated Rapis. And si mama humihingi rin siya sa akin ng baby. Kahit amin naman to talaga. Gusto niyang magkaroon siya ng sarili niya. And itong mga babies niya ay lumalaki na. Ayan, talagang kitang-kita na as in yung mga dahon niya ay ang gaganda na agad ng variegation kahit sobrang liliit pa lang nila. Pero alam niyo ba mga ka-planters, ayoko pa siyang i-propagate or ayoko pang ihiwala yung mga babies niya kasi 'di ba? Pambenta na rin kasi yung ganyan, halos ganyang kaliit ko lang din nabili yung nung ito ay baby pa, nung maliit pa. Pero ayoko pa siyang ihiwalay kasi sobrang ganda niyang tingnan ng ganyan, super lush. Pero siguro pag-iisipan ko kung kailan ko siya ihihiwalay para na rin naman dumami yung aking Variegated Rapis. And anyways, pag-uusapan din natin sa video na ito mga ka-planters, yung pag-aalaga ko sa kanya, yung potting mix na ginamit ko, and yung sunlight exposure as usual, yung watering, and kung saan ko ba siya ipinepwesto, kung paano ba hindi masisira ang dahon ni Variegated Rapis, and kung sensitive ba siya, at kung paano talaga ang tamang pag-aalaga para mas gumanda ang variegation and mas kumapal, magbigay ng maraming babies ang ating mga Variegated Rapis. And kung susubukan yung mga ka-planters na mag-research din sa YouTube, talagang sobrang konti lang nang nakita ko na mayroong Variegated Rapis. And ayun, konti din yung detail na nakuha ko. But since ako naman ay nakapag-alaga na ng almost 2 years sa kanya, pwede ko na sa inyong ma-share yung mga nakita at napagdaanan ko habang siya ay aking inaalagaan.
Ayan, parang katulad lang din siya ng mga palm, ng mga karaniwan nating palm tree. Ayan, ganito yung kanyang itsura. Mula sa baba ay ayan, meron siyang mga dahon. And para talaga siyang magiging puno mga kaplanter. Siguro hindi lang to lumalaki dahil nga sa hindi ko nililipat sa malaking pot itong si variegated rapis. Medyo dwarf, darabang dwarf siyang tingnan kasi may effect din yung pot na pinaglalagyan natin sa kanila kung gaano sila magiging malaki or mas mabilis dumami. And ayoko pa kasi talaga siyang ilipat kasi gusto ko ganito lang din siya. And ang kagandahan dito kay variegated rapis at sa halos lahat ng karamihan ng palm varieties ay pwede sila indoor or outdoor. Kung ilalagay natin indoor ang ating mga palm tree or katulad ng mga rapis or kahit anumang palmera, paminsan-minsan ay ilabas natin sila para naman kahit paano ay makareceive pa rin sila ng light exposure kasi gusto rin naman ng mga palm na sila ay nakakakuha ng enough sunlight para mas gumanda yung kanilang mga dahon and hindi sila kapitan ng kung ano-anong mga insekto na mapanira sa kanila. Etong aking variegated rapis mga kaplanters, nung una, syempre nga, hindi ko pa alam ang pag-aalaga. Ang pagkakaalam ko lang sa mga palm, kasi yung palmera namin ay nakadirect sa lupa, and talagang tinatamaan siya ng direct sun, umaga hanggang hapon. Ganun. So, ito hindi ko alam. Tinanong ko din naman kay tita, since ito ay variegated. Ang alam ko pag mga ganyang variegated, dapat talaga nakaka-receive sila ng bright but indirect sunlight, pero natatakot ako na baka ba masunog yung dahon niya. So nilagay ko lang siya sa katabi ng aking mga halaman para gumanda pa rin, since baby pa nga and kakonti pa yung variegation niya noon, para gumanda, magkaroon siya ng magandang variegation. And after a month, yun na nga, nakikita kong gumaganda na, lumalabas na yung variegation niya sa mga bagong dahon na kanyang ibinibigay. Pero alam nyo ba na nung siya nga ay tumatagal, syempre natakpan ito nasa ilalim kasi siya ng aming yellow bell. And since nung yung yellow bell namin ay sobrang kumapal na hindi na ito masyadong tinatamaan ng direct sun, kahit umaga o hapon, okay pa rin naman. Parang nasanay siya na nasa ilalim na lang siya ng mga halaman. Okay pa rin naman yung mga, ito yung part na yun. Pero may variegation pa rin, pero hindi na ganun kadami yung variegation. Meron pa nga ditong lumalabas na mga dahon na parang sobrang konti na lang nung green. Nung siya ay nasa ilalim ng mga halaman namin na yellow bell na as in sobrang kapal. And then, nung nagtabas kami ng mga yellow bell, eh syempre medyo tumindi na naman ang init and then summer pa nun. Alam mo bang nangyari dito mga kaplanters is nasunugan siya naman ng mga dahon. Ayan, meron na rin ako, ayan something like that. And sabi ko nga naman sa inyo mga kaplanters, lahat naman ng halaman, kahit yan pa ay pang outdoor or kaya niyang itolerate ang full sun, kapag ka ang halaman ay nasanay na yan sa shaded area, tapos bigla natin siyang inilabas sa full sun, syempre hindi sanay ang mga dahon. Kaya ganun talaga ang mangyayari kahit anong halaman pa yan. Kahit yan pa ay croton na sanay sa full sun, kapag yan ay nasanay sa shaded, tapos biglang inilabas, talagang may tendency na masira ang dahon. So, ganun nga ang nangyari. Talagang nalungkot ako nung summer kasi yun, kaya siguro sobrang init din. Hindi niya kinaya, nabigla siguro ang mga dahon. Sobrang, ang dami niyan mga kaplanters as in. Ayan, ang pangit talagang tingin. Kitang-kita na sunog siya. Nakapagtanggal nga ako kanina ng dalawa kasi ang pangit tingnan. So, sabi ko, isi-share ko din nga sa inyo. Pero kung ang inyong variegated rapis ay talagang nasanay na sa direct sun, katulad ngayon, ito kasi ay nasasanay na ulit siya sa direct sun dahil nandito na nga siya sa likod. Medyo nakaka-receive na rin talaga siya ulit ng full sun. Tapos ayan, ang gaganda na ng kanyang mga idinadahon mga kaplanters. Tingnan mo naman, talaga namang quality yung kanyang nagiging variegation. Ayan, pati nga yung kanyang mga bagong babies ay baby pa lang. Sobrang ganda na ng variegation na kanyang ibinibigay. So, kung gusto nyong i-direct sun yung inyong mga variegated rapis or kung anumang variegated plants ang meron kayo, siguro ang magandang gawin dyan mga kaplanters is utay-utay or hindi natin bibiglain na biglang nasa full sun siya. Siguro ay itabi nyo muna sa mga halaman na nahahagipan or nakakakuha ng direct sun ng ilang oras, tapos pag napapansin nyo na kaya na niya, yun, unti-unti natin siyang sasanayin. Parang tao lang din niya, nabibigla kapag bigla mong isinabak sa init at hindi siya sanay. So, ayun, ngayon okay na siya. Feeling ko ay carry na niya. Kasi yun naman talaga ang
yun naman talaga ang karakteristik ng mga variegated rubbies. Kaya nilang itolerate ang low light hanggang full sun na araw. Yun nga lang ang kagandahan. Ang ganda talaga ng variegation niya kapag ka nakaka-receive siya ng mas maliwanag na sikat ng araw. And then sa watering naman mga ka-planters, wala naman akong masasabing kailangan mong sa pagwawater sa kanya. Kasi ito naman, ulan at arawin kasi nasa labas naman siya. Kapag mainit, di yun, at pagtuyo na yung lupa niya, yun, dinidiligan ko siya kasabay lang din ang pagdidilig ko sa mga croton. And mas kaya naman niya yung medyo hindi mo madiligan sa loob ng 1 linggo. Kaya rin naman niya yan, hindi naman ganun kaarte ang mga variegated rubbies. And kapag naman maulan, hindi rin naman siya yung magsasuffer agad or mamamatay sa root rot. Basta yun nga ang lagi kong bilin, bigyan lang natin sila na magandang drainage hole. Yung kanilang paso ay butasan natin ng marami. Kaya para sure tayo na kapag maulan or kapag medyo marami ng tubig or bumabaha, ganyan, ay makakalabas pa rin yung mga idinidilig natin at hindi maiistakan yung kanilang ugat na pwedeng maging sanhi ng root rot at mamatay ang ating mga halaman. When it comes naman sa pagpo-propagate, kahit hindi ko pa nagagawa, nag-research ako kung paano nagpo-propagate. Pero napakasimple lang din naman mga ka-planters. Yung nakita ko nga sa YouTube din ako tumingin, hindi na nila in-uproot or hindi na nila tinanggal yung pinakang halaman sa paso. Kasi itong kanyang pinakang baby, ayan o, lumalabas na rin talaga, as in nakaibabaw na yung pinakang ugat niya. Ang ginawa nung nag-propagate is kinater na lang niya and kusa na lang umaangat at sumasama yung mga ugat. Tapos yun, nilipat na lang din niya sa separate na paso. Mapapansin mo kasi na pwede na rin talagang i-separate yung baby. Katulad nito, pwede na kasi ito kasi ay nakaangat na yung kanyang katawan. Talagang ang makikita mo na lang sa ilalim ng kanyang lupa ay yung mga ugat. As in, pag hinugot ko siya, kayang-kaya na rin niyang matanggal. Kaya lang, gusto ko pang medyo lumaki-laki pa siya ng konti. And talagang nakatrato na to. May mga humihingi, may mga bumibili na. Ito yung isa, yung kasunod. Sobrang ganda na rin ng variegation niya. And then, itong may isa, may lalabas pa, sobrang liit. Sana dumami pa to ng dumami. And alam niyo na, may kamahalan. Ang kagandahan pa nga sa mga palmera, at sa mga palm tree at sa variegated rubbies, hindi siya basta-basta bumababa yung presyo. Kung ano yung presyo niya noon, yun pa rin yung presyo niya ngayon. Kasi hindi rin siya ganun kabilis dumami, mga ka-planters. So, sobrang gandang i-display. Talagang siya yung halaman na, alam mong mapansinin ba, yung mapapansin ka agad kapag ka meron kang bisitang pumunta sa inyo, tsak na isa siya sa mga halaman na malalabit ng iyong magiging bisita, lalo na kung ito ay plantito or plantita din. Sa kanyang potting mix, sobrang dali lang din ang potting mix ng mga palm at saka itong si variegated rubbies. Kahit meron lang kayong garden soil at samahan nyo na ng walang katapusang rice hull, mas maganda nga sana yung nabubulok na rice hull, and then lagyan lang din natin siya syempre ng mga organic na fertilizer kung anong available dyan sa inyo. Dito kasi sa amin is lagi talaga ako merong vermicast at saka yung dried cow manure, dried chicken manure, ay yung mga ganyan is okay na. Basta wag lang yung parang muddy yung kanyang potting mix. Lagyan lang natin ng mga pampabuhaghag katulad nga ng mga rice hull, and then yung lagyan nyo na rin ng eggshell fertilizer. Okay na okay din para mas maging matibay ang kanyang mga ugat. And alam nyo ba mga ka-planters, bukod nga sa sobrang ganda nitong si variegated rubbies at ang ganda ng kanyang variegation, is pasok din siya sa mga halaman na approve sa Feng Shui. And according sa Feng Shui, meron ding dalang swerte ang ating mga variegated rubbies dahil siya ay ka-family or kabilang sa mga palm tree. Ayon sa Feng Shui, ito ay magandang source ng positive energy na makapagbibigay sa atin ng luck and fortune. Ayon nga sa Feng Shui mga ka-planters, ang mga palm tree na kabilang nga dyan ang mga variegated rubbies is a good source of positive energy na makapagbibigay sa atin ng luck and fortune sa ating tahanan. And kaya ding i-balance ng mga palm tree ang mga positive elements na nasa loob ng ating bahay. And according din sa Feng Shui, hindi nila nagagalaw ang anumang positive energy na meron na tayo sa loob ng ating space. Kaya naman mga ka-planters, kung gusto nyong maka-attract ng mga positive energy sa inyong lugar, ay talaga namang perfect na perfect itong si variegated rubbies or si lady palm sa inyong lugar or sa inyong bahay. Bukod sa maganda na, ay pasok pa siya sa mga halaman na approve sa Feng Shui.
So, ayun lang mga ka-planters for today's video. Sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, ay don't forget to subscribe at i-like and share mo na rin ang videos na ito para marami pang mga kaplantito at kaplantita natin ang makapanood. Yun